Celine POV. Kaano-ano kaya ni Kuya Draco ang Anisha na yun? Nagtaka ko na makitang kandahaba ang nguso ni Ate Lester. Bakit po ate? Tanong ko. Bumitaw ito ng buntong hininga. Ang sama makatingin ng babaeng Anisha na yun, porket maganda. Sabay ikot ng mga mata nito. Hindi naman kumibo hanggang sa nagpapadyak ito ng paa. Mabuti na lang at kami lang ang nasa kusina ng mga oras na yun. Hindi ko yata matatanggap ko yun ng babaeng makakataluyan ni Senyorito. Anong ibig mo sabihin ate? Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan nang bigla itong humarap sa akin, pabulong pa kung magsalita ito. Matalik na kaibigan ni Senyorita Doreen ang Anisha na yon at patay na patay siya kay Senyorito. Ang ibig kong sabihin, gustong gusto niya si Senyorito. Gusto niyang mapangasawang Senyorito natin. Hiling ko nga na sana hindi niya magustuhan ng babaeng yun. Halata namang masamang ugali. Ang kaso napakaganda nito't sexy. Imposibleng hinihiling ko. Yumutok nito. Baka isang halik lang ng Anisha na yon, bumigay na si Senyorito. Sabay sa bunot nito sa buhok nito. Bigla naman ako natahimik. Pinoproseso ang lahat ng sinabi nito. Gusto ng Anisha na yon ng Kuya Draco ko at gusto rin ito na mapangasawa. Hanggang sa maalala kong hinalikan nga ito ni Anisha na yon. So ibig sabihin ng bumigay na gustuhan, ramdam kong nanayo ang balahibo ko sa braso. Gusto rin po ba siya ni Sir? Bigla kong naitanong. Humugot to ng malakas na buntong hininga. Siguro, sa ganda ba naman ng Anisha na yon? Kahit na sinong lalaki, kaya nitong bihagin eh. Baka nga girlfriend na siya ni Senyorito. Sabay padyak nito. Ramdam ko may dumaang kalungkutan sa puso ko. Para pa nga yung kumirot. Kaya ba, hinalikan niya si Kuya Draco kasi girlfriend siya nito? Gusto pa naman siya ni Doña Janine. Lalo ng dalawang kambal. Napatitig ako dito. Tumango naman ito, mukhang nabasa nitong nasa isip ko. Noon pa man kasi, napunta na yan dito. Panay napapansin kay Senyorito. Pero hindi pa siya ganyang kaganda. Humalukip-kip ito bigla. Baka dito pa yan matulog. Naku, baka tumabi yan kay Senyorito. Siguradong may mangyayari sa dalawa. Napalunok ako. Anong mangyayari po? Naguguluhan tanong ko. Kinagat nitong ibabang labi. Masyado ka pa namang inosente, Celine. Pero, ipapaliwanag ko para naman kahit konti minalalaman ka. Kinabog biglang dibdib ko. Lumapit to sa akin at ibinulong sa akin. Kapag natulog silang magkatabi, maghahalikan sila. Hahawakan ni Senyoritong katawan ni Anisha at hahalikan niyang buong katawan nito at bigla kong nailay yung sarili dito. Ramdam kong pulang-pulang mukha ko. Hindi ko alam kung bakit uminit ang buong katawan ko. Napakurap ako ng mahinang humagikik ito para bang tuwang-tuwa ito sa nakitang reaksyon ko. Paano ba naman, nalalaki ang mga mata ko habang nakatakip ang isang kamay sa bibig ko. Sorry Celine, hindi ko na sana sinabi sa'yo na dumihan patuloy ang malinis mong pag-iisip. Hindi ako nakakibo. Ramdam kong pagtayuan ng balahibo sa braso at batok ko. Hindi ko alam kung bakit parang may gumuhit na sakit sa puso ko. Ang isiping matutulog ang Kuya Draco, nakatabi ang Anisha na yon. Maghahalikan sila, hahalikan niyang buong katawan ng bigla kong naipilig ang ulo ko. Draco POV. Bigla akong napabalikwas, pawis na pawis ang itsura ko. Sunod-sunod ako nagpakawala ng mabigat na hininga. Inis kong nasipa ang unang nasa paanan ko. Panaginip lang pala na inaangkin ko si Celine. Nasabunutan kong sarili ko at ramdam ko pang matinding init ng katawan ko. Akala ko totoo no. Hanggang sa mapatingin ako sa sariling alaga. Kahit na may boxer ako, kitang-kita kong katigasan nito. Napapikit ako ng mariin, ramdam ko ang pananakit ng puson ko. Mabilis kong hinubad ang boxer ko. Napalunok ako na makitang tayong-tayo ito. Sorry buddy, akala ko totoong pinapasok na natin ang baby ko. Mabilis akong bumangon at tumungo ng banyo. 3:00 na pala ng umaga, napamura ako dahil kahit na anong lamig ng tubig, nandun pa rin ang init ng katawan ko. Wala akong choice kundi ang sakalin muli ang alaga ko. Draco, gulat ako na patingin sa pintuan. Anisha, what are you doing here? Instead na sumagot ito, nakatitig to sa alaga ko. Hawak-hawak ko pa naman yun. Please get out, wala ako sa tamang pag-iisip ngayon. Pipingwi ka ko sa isipan. Kumunot ang noo ko na makitang naguhubad to ng 90s nito. Ayaw ng puso ko, ngunit ang alaga ko para nagwawala. Anisha, lumabas ka na, sabay talikod dito. Nilakasan kong shower upang mabisa ng init ng katawan ko
Dala ng panaginip ngunit isang singhap ang kumawala sa labi ko. Nang bigla na lang nitong hawakan ang akin. Hindi ko akalain na sa kabila ng pambabaliwala ko dito. Talagang lalapit pa to kung bakit pumayag ang mommy kong dito tumatulog sa mansyon. Bakit ka naman nagsasarili ko nandito naman ako? Ang pang-akit nitong bulong sa akin. Lihim akong lumunok. Lalong nanigas ang akin dahil sa kamay nito. Ramdam ko rin ang malusog nitong hinaharap sa likuran ko. Anisha, napahinto ako na makitang kahubdan nito. Napigil kong paghinga nang gumalaw ang kamay nito. Let's make love, babe. Siya para ang ungol nito at pinaligaya niya ako na matapos bigla kong lumayo. Hindi pa tayo tapos, wika nito, nilingon ko to. Bumalik ka na sa kwarto mo at iniwan ito. Rinig kong pagmura nito, nagpakawala naman ako ng buntong hininga. Ilang beses ko bang sasabihin dito na hindi ko ito magugustuhan, lalo na ngayon na may babae na ako minamahal. At si Celine lang yun. Maaring magandang pangangatawan nito pero hindi yun sapat para matanggap ko ito bilang kabiyak tulad ng gusto ng pamilya ko. Hindi ko pwedeng pilitin ang puso ko. Kaninang umaga lang, nagulat ako sa biglaang paghalik nito sa labi ko. Hindi ko yun nagustuhan, ngunit hindi ko naman to pwedeng ipahiya sa harapan ng pamilya ko. Kaya naman kinausap ko to ng sarilinan. Gumuhit sa mukha niya ang sakit, pero lalo lang yata akong na-stress nang sabihin nito na hindi ito susukot mananatili pa raw ito ng ilang araw sa mansyon namin. Kung hindi lang talaga dahil kay Celine baka lumipad na ako ng Singapore. Hindi ko naman to maitataboy-taboy at ayokong mag-away pa kami ng magulang ko ng dahil lang sa kanya. Hahayaan ko to sa gusto niya pero wala tong mapapala. Isa rin sa dahilan kung bakit nagagawa ko magtimpi dito dahil magkasosyo sa negosyong daddy ko tang ama nito, kaya yata malakas ang loob nito. Pero kahit na anong mangyari, wala siyang maasahan sa akin. I told you, hindi kita susukuan. Hindi ko to nilingon. Dumapa ako sa kama at pumikit. Good night, wika ko. Bakit kasi ayaw mo akong tikman? Sinisigurado ko naman sa'yo na masasarapan ka sa akin. Bigla ko napatingin dito, hindi makapaniwala. Ganyan ka na ba kadesperada? Gusto mong tikman kita? Sigurado ka kasi oras na tikman kita, wala ka pa rin mapapala sa akin. Hindi pa rin kita magugustuhan. Sandali itong natahimik. Bakit hindi mo muna subukan? Biglang nagsalubong ang kilay ko. Lumabas ka na, Anisha, at saka tumalikod dito. Okay, fine, pero hindi pa rin kita susukuan. Makukuha rin kita. Mark my words. Bigla akong napailing, nakahinga ako ng maluwag na marinig ang pagbukas-sara ng pinto. Kaagad akong tumihaya ng higa. Napalunok ako ng maalalang panaginip. Anong klaseng panaginip yon? Parang totoo, nakahubad ng baby Celine ko, tandang-tanda ko pa kung paano to dumaing. Ang kahubdan nito na parang totoong totoo. Oh baby, sana sa susunod, hindi na panaginip. Sana totoo nang kinakama kita. You drive me crazy. Celine, POV. Tahimik ako nagligpit ng higaan ni Kuya Draco. Sigurado ko talagang nakalabas nito bago ako pumasok sa loob ng kwarto nito. Hindi ko maintindihan kung bakit simula nang dumating ang Ma'am Anisha na yon, bigla na lang ako nalungkot at nangihina. Lalo na makita ko to kanina. Ibig sabihin dito pala talaga siya natulog. Bigla akong nakagat ang ibabang labi ko nang maalala ang sinabi ng Ate Lester ko. Ibig sabihin magkatabi ang Kuya Draco at ang Ma'am Anisha na yon kagabi at tinalikan niya to. Napalunok ako sa isiping hinawakan ni Kuya Draco ang katawan ng babaeng yon at tinalikan ng buong katawan nito. Bigla na lang bumigat ang pakiramdam ko. Para akong may iyak sa hindi malamang dahilan. Para bang may nakadagan na mabigat na bagay sa dibdib ko at nahihirapan akong huminga. Pakiramdam ko sinaktan ako ni Kuya Draco na bigla na lang ako mapatili. May sumunod ba naman sa tagiliran ko? Ang lakas pa naman ng kiliti ko. Isang nakangiting Kuya Draco na sa harapan ko. Good morning baby. Sabay pisil ito ng bagya sa pisngi ko. Ewan ko ba kung bakit bigla ko tong inirapan at tinalikuran. Pakiramdam ko may nagawa tong kasalanan sa akin. Ipinagpatuloy kong paglilinis sa kwarto nito. Narinig ko pang pagtikim nito. Pero hindi ko to pinansin. Bakit hindi yata ako pinapansin ng baby ko? May nagawa ba akong mali? Ang Kuya Draco? Ewan ko ba kung bakit lalo akong nainis sa tanong nito. Baby ko, parang may kung anong kiliti ako naramdaman sa kalambingan ng boses nito. Napasinghap ako nang bigla ba naman tong yumuko, muntik nang maglapat ang labi namin sa isa't isa. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Bigla akong napatayo at tinignan ito. Ganda haba, ang uso nito na para bang nagtatampo. Lalo tuloy ako napairap at lalo akong nainis sa talagang humiti pa to. Kailan pa naging masungit ang baby ko?
May dalaw ka ba ngayon? Pang-aasar nito na mula naman ang mukha ko. Naglilinis po ako, Sir Draco. Huwag ka pong istorbo. At iniwasan to. Ramdam ko nakatingin lang ito sa akin. May nagawa ba akong mali? Napalunok ako ng semeryoso ng boses nito. Marahil, hindi nito nagustuhan ang tinawag ko dito. Tell me baby, rinig kong pagbuntong hininga nito. Wag lang ganito, hindi ko kaya nakakaganyan ka. Bigla akong humarap dito. Kitang-kita kong paghihirap sa mukha nito. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. What's wrong? At hindi ko inasahan ang paghaplos nito sa pisngi ko. Parang may kung anong sumundot sa tiyan ko, lalo nang lumamlam ang mga mata nito. Wala po Kuya Draco. Sabay alis ng kamay nito sa mukha ko, ngunit hindi ko inasahan na huhulihin itong kamay ko. Hinigpitan pa nito yon at sabay pisil. Ramdam kong kuryenteng dumaloy sa kamay ko. Pakiramdam ko, naramdaman din nito yon. Bumigat ang paghinga ko na magtamang mga mata namin sa isa't isa. Ramdam ko kung gaano kalakas ang tibok ng puso ko. Lalo nang may makita akong kakaiba sa mga mata nito. Napakurap ako nang makitang palapit ang mukha ni Kuya Draco sa akin. Halikan niya ba ako ulit? Parang sasabog sa kaba ang dibdib ko ng mga oras na yon. Dapat ba akong umiwas? Pero hindi ko magawang kumilos. Bigla akong nakagat ang ibabang labi ko nang lumunok ito habang nakatingin sa labi ko. May kakaiba akong nakikita sa mga mata nito pero hindi ko maipaliwanag. Nang pareho kaming magulat na may biglang kumatok sa pintuan. Bigla akong napalayo dito at nagmamadaling tumungo ng banyo para maglinis. Ramdam ko ang init ng buong mukha ko, nalaki ang mga mata ko na makita sa salamin kung gaano namumulang mukha ko. Muntik na, bigla akong natakpan ng mukha ko ng dalawang kamay ko. Kung walang kumatok, tsak na mahalikan ako ulit ni Kuya Draco. Ang nakakahiya, hindi man lang ako kumilos para lumayo. Lalo na mula ang mukha ko. Dahil sa mga pinagsasabi ng Ate Lester ko, nagkakaganito na ako. Napapitlag ako na marinig ang yabag sa likuran ko. Nag-aayos ako ng towel sa loob ng banyo. Baby, aalis na muna ako. May pupuntahan lang kami ni Daddy. Hala, bakit naman siya nagpapaalam sa akin? Lalong nagwala ang tibok ng puso ko. Naalala ko tuloy yung nakagisnan kong mga magulang. Nagpapaalam si Itay kay Inay kapag aalis to ng bahay. Lalo ko nakagat ang ibabang labi ko. Ramdam kong kiliti sa tiyan ko. Nahigit kong paghinga ko nang bigla ba naman tong linilagay ng braso sa leg ko na para bang niyayakap ako nito. At lalong hindi ako nakahinga ng maayos na maramdaman kong paghalik nito sa gilid ng ulo ko. Babalik din ako kagad. Ilang minuto yata ako nakatulala sa loob ng banyo nito. Hanggang sa hawakan kong dibdib ko. Grabe, ramdam kong lakas ng kabog noon. Hinawakan ko magkabilaan kong pisngi. Ang init pa noon, sobra pa ring namumula. Bakit ba bigla na lang naging ganoon ang kilos ni Kuya Draco? May nakita ba siya sa mga mata ko? Kulang na lang magkasugat ang ibabang labi ko sa kakagat ko. Bakit malakas ang tibok ng puso ko? Kasi gusto mo na siya, kaya ka nagkakaganyan kasi nagsiselos ka sa Anisha na yon. Napakurap-kurap ako, para kung tanga na napapailing. Hindi totoo yan, kontra ng bahaging isip ko. Hindi, bakit naiinis ka kung walang dahilan? Nagkakaganyan ka lang naman dahil iniisip mong magkatabi sila sa pagtulog. Iniisip mong hinalikan siya ni Kuya Draco. Wika naman ng kontrabidang isipan ko. Bigla ko napalingon nang may marinig akong yabag sa loob ng kwarto ng Kuya Draco ko. Ang pagkakaalam ko, umalis na ito. Inhinto kong paglilinis sa loob ng banyo at lumabas. Gusto kong makasiguro kung nakaalis na nga ba ito. Gusto ko yatang pagsisihan ng ginawa ko na makitang babaeng Anisyang naririto. Anong ginagawa niya sa kwarto ni Kuya Draco? Good morning, Ma'am Anisha, sabayo ko. Kinabahan ako nang makitang pinagkrus itong braso sa dibdib nito at nakatikwas ang kilay nito habang nakatingin sa akin. Matagal ka na ba dito? Mataray na tanong nito. Medyo po, halos hindi ko marinig ang sariling tinig. Kinakabahan talaga ako sa babae nito. Mas nakakatakot pa to sa dalawang kambal. Akala ko pa naman umalis na to. Nandito pa pala. Kailan kaya to aalis? Kapag kinakausap ka, matuto kang tumingin sa mga mata. Bigla ako napaigtad dahil sa kalakasan ng boses nito. Bigla ako nanginig sa takot. Sorry po. Magmula ngayon, huwag ka nang pupunta dito sa kwarto ng boyfriend ko. Hanggat nandito ako. Ako nang bahalang maglinis ng kwarto niya. Do you understand? Taas kilay na wika nito, hindi pa ako nakakasagot ng muli itong magsalita. Ayoko makita mo pa ang ginagawa namin. Napalunok ako. Opo, Ma'am Anisha, masusunod po. Good, lumabas ka na. Nakagat kong ibabang labi ko para umiiyak. Hindi ko nga naranasan ang pang-aapi sa anak ni Ma'am Janine. Naranasan ko naman sa babaeng nito.
At boyfriend niya raw pala ang Kuya Draco ko. At ano? Ayaw niya na makita kung ginagawa nila. Anong ibig sabihin nun? Totoo kayang sinabi ni Ate Lester na kapag girlfriend ito ni Kuya Draco ko, magtatabi nga ito sa pagtulog at hahalikan ng buong katawan nito? Pagkarating sa loob ng kwarto namin ni Nanay Len, bigla na lang akong napaluha. Hindi ko alam kung para saan, kung dahil ba sa kasungitan nito o dahil ba sa sinabi nitong wag na akong pupunta ng kwarto ni Kuya Draco o dahil nalaman kong girlfriend ito ni Kuya Draco ko tinawakan ng mga katawan nito tinahalikan. Ano bang nangyayari sa akin? Kinapa akong sariling dibdib. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko sa tuwing naisip ko na girlfriend ito ni Kuya Draco. Para ako nasasaktan. Pakiramdam ko, maagawan ako ng posisyon nito sa buhay ng Kuya Draco. Kung noon ako laging nakakausap at nakakabiruan ni Kuya Draco, ngayon hindi na. Kasi may girlfriend na pala ito. Ang kalambingan nito sa akin ay mapupunta na lahat sa girlfriend nito. Lalo na ngayon na pinagbabawalan na ako umakyat sa kwarto nito. Hindi na siguro aalis ang girlfriend nito dito. Napayuko ako sabay punas ng luha. Gusto ko na bang Kuya Draco ko? Kaya ba ako nagkakaganito? Nasasaktan ako na may ibang babae ito. Pero girlfriend niya yon. At ikaw naman, kapatid ang tingin niya sa'yo, may kung anong bigat na dumagan sa dibdib ko. Parang may tumutol sa kaibuturan ng puso ko. Huminga ako ng malalim. Nag-aalala lang siguro ako dahil mawawalang atensyon nito sa akin. Ngayong nandito ng girlfriend nito, ramdam ko matinding kalungkutan sa puso ko. Pero, kailangan kong tanggapin. Masaya ako na sa maikling panahon, nagkaroon ako ng kapatid. Kailangan kong tanggapin na may girlfriend na ito at balang araw, mag-aasawa to. May kung anong sakit at kirot akong naramdaman. Napapikit ako ng maalalang nangyari kanina. Paano ko nito sana halikan? Pero halikan niya ba talaga ako? Pero bakit? Girlfriend lang hinalikan, hindi ba? O baka nagkamali lang ako ng iniisip? Pero, hinalikan niya ako sa gilid ng ulo ko. Niyakap pa nga ako. Nagpaalam siya sa akin na hindi naman ito ginagawa noon. Bakit ba pakiramdam ko? Kakaiba ang kinikilos ni Kuya Draco nitong mga nakaraang araw. Draco POV. Hey son, bigla ko napahinto. Yes dad. Kunot ang noon itong nakatingin sa akin. Kabababa lang namin ng sasakyan. Masyado kayata nagmamadali. Ganyan mo ba kami si Anisha? Sabay ngiti nito. Alam kong nagbibiro ito. Alam nitong hindi ko gustong babaeng yon. Kung bakit gusto pa ng babaeng yon na manatili dito sa mansyon kahit na wala naman itong mapapala sa akin. Mabilis akong napailing. Naiihina ako dad. Pagdadahilan ko. Ang totoo nagmamadali akong umakyat ng kwarto upang makita ang baby ko. Kanina pa ako hindi mapakali habang nasa business meeting. Hindi mawala-wala sa isip ko kung paano muntik ko nitong mahalikan ulit. Kung paano nito pinainit ang buong katawan ko nang dahil lang sa pagbabago nito. Pakiramdam ko, nagsiselos to simula nang dumating ang Anisha na yon. At hindi nito alam kung gaano kalaking impact sa akin ang pagtatampo nito o pagsiselos man. Kaya naman hindi ko natiis na haplusin ang malambot nitong pisngi. Gusto kong iparamdam dito na hindi ko kayang hindi ako nito pinapansin. At nang matitigan ko to sa mga mata para may kung anong sumipa sa puso ko. Para tumibok yun ng malakas. Kaya naman hindi ko na natiis na hindi hawakan ng malambot nitong kamay. Nagawa ko pang pisilin. Ramdam ko ang libo-libong boltaheng kuryenteng dumaloy sa katawan ko. At ramdam kong naramdaman din ito yon. Napalunok ako nang makitaan to ng kakaiba sa mga mata. Na para bang sinasabi ng mga mata nito na gusto na rin ako nito. Lalo na nang ilapit kong mukha ko sa mukha ni Celine. Para ako mababaliw sa isiping handa na itong magpahalik sa akin at hindi ito gumalaw o nagprotesta man lang. Lalo ko napalunok nang matitigan ko ang malambot at mamula-mula nitong labi. Ramdam ko kung gaano kiliting sumalakay sa puson ko paibaba sa harapan ko. Habang nakatitig ako dito, hindi ko tinagong pagmamahal ko dito. Hindi ko alam kung alam na ba nito yon, pero sana nga nararamdaman ni Celine kung kailan naman gusto ko nang ilapat ang labi ko sa labi nito. Saka naman may istorbong kumatok. Isang kasambahay. Ipinaalam lang naman na may pupuntahan daw kami ng daddy ko. Kaya naman pagkaalis nito, agad kong sinundan ng dalaga sa banyo. Doon kasi ito dumiretso. Alam kong nahihiya ito pero hindi ako tanga para asarin ito. Gusto kong nakikita ko ng mga mata ko. Ang kakaibang kislap mula dito. Ang pag-iwas ni Celine sa akin na wala namang kadahilanan. Isang kumpirmadong nagsiselos nga ito kay Anisha. At sa isiping may nararamdaman na rin ito sa akin para may kung anong kiliting sumalakay sa buong pagkatao ko.
Lalo nang hindi ito umiiwas ng akmang halikan ko to. Ang sarap sa pakiramdam na unti-unti na naglalahong kainosentehan nito na alam na nito kung paano umibig. Kaya naman hindi ako nakatiis na yakapin to. Mula sa likuran at halikan to sa gilid ng ulo nito. Gusto ko na magsimula ng panliligaw. Gusto ko na simula ng seryosong galawan. Ramdam ko na may pagtingin na rin to sa akin. Maaring hindi pa nito sigurado kung ano ang nararamdaman nito, ngunit ako ang gagawa ng paraan upang malaman itong totoong nararamdaman para sa akin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.